Bakit nga ba biglang bumaba ang pekeng pera dito sa Pilipinas? At ano ang ginagawa ng Bangko Sentral para maprotektahan ang bawat pisong hawak natin? Kaya isipin po natin ito. Araw-araw tayong humahawak ng pera. Pambili ng pagkain, pamasahe, bayad po sa tindahan, at pang negosyo. Pero paano kung ang perang hawak mo pala ay peke? Hindi lamang ito simpleng abala. Isa itong seryosong banta sa tiwala ng publiko at sa buong ekonomiya ng bansa. Kaya sa bidong ito ay papaliwanag po natin kung bakit bumaba ng halos 20% or 20%. Pero dito nakalagay ay 19%. Yan, kung bakit halos bumaba ng 19% ang peking peso notes noong unang kalahati ng taong 2025. Paano pinatatatag ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang seguridad ng pera at bakit mahalaga pa rin ang cash kahit lumalakas ang digital payments? Kaya panoorin po ninyo ang video na ito hanggang sa dulo dahil direktang apektado po nito ang ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon, ano nga ba ang ibig sabihin ng pagbaba ng pekeng pera noong unang kalahati ng taong 2025? Ayan, noong unang 6 na buwan ng taong 2025, bumaba po ng 18.9% ang mga pekeng Philippine banknotes mula po sa dating 8.1 parts per million, naging 5.8 parts per million na lamang ito. Sa madaling paliwanag, sa bawat isang milyong tunay na pera na umiikot, mas kaunti na ang nahahalong peke kumpara noong nakaraang taon. Ibig pong sabihin nito, mas ligtas ngayon ang piso bilang gamit sa bayaran. Hindi po ito basta numero lamang. Patunay po ito na gumagana ang mga hakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas para protektahan ang pera ng mamamayan. Sa isang bansang kung saan malaki ang papel ng cash sa araw-araw na transaction, napakahalaga po ng ganitong pagbaba ng peking salapi. Ngayon, paano naman po pinatatatag ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang seguridad ng piso? Ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ay hindi po basta umaasa sa iisang solusyon. Gumagamit po sila ng kombinasyon ng mas mahigpit na pagpapatupad ng batas, mas advanced sa forensic techniques, mas malawak na pakikipag-ugnayan sa mga institusyon at tuloy-tuloy na edukasyon sa publiko. Sa madaling salita, hindi lang nila hinuhuli ang gumagawa ng peking pera. Pinipigilan din nila itong mangyari sa pamamagitan ng mas matalinong disenyo ng banknotes, mas mabilis na pagkilala sa peke, at mas malawak na kaalaman ng mga tao kung paano suriin ang perang hawak nila. Ano naman ang papel ng coins at bakit minimal pa rin ang peking barya? Bagamat tumaas ang mga kaso ng peking barya na may kinalaman po sa BSP coin series, nananatiling mababa po ang insidente nito. Mas mababa pa rin ito sa isang bahagi kada isang milyong tunay na baryang umiikot. Ibig sabihin kahit may ilang pagtatangka na pikiin ang mga barya, hindi ito sapat para magdulot ng seryosong problema. Patunay ito na epektibo rin ang disenyo at materyales na ginagamit sa paggawa ng opisyal na coins ng Pilipinas. Ngayon, bakit po ba mahalaga ang 1,000 pesos at saka 500 pesos banknotes sa ekonomiya ng ating bansa? Dito po sa pagtatapos ng Agosto 2025, ang 1,000 pesos na denomination ang may pinakamalaking papel sa sirkulasyon ng pera. Umaabot ito sa 83% ng kabuuang halaga ng banknotes sa bansa at 41% naman sa dami. Kapag isinama po ang 500 pesos, ang dalawang pinakamataas na denomination na ito ay bumubuo ng 93% ng kabuuang halaga at saka 51% ng kabuuang dami ng banknotes na umiikot.
Ibig sabihin, kalahati ng lahat ng perang papel na hawak ng mga Pinoy ay nasa 500 at saka 1,000 pesos. Dito po natin makikita kung bakit napakahalaga ng seguridad ng mga high denomination notes. Kapag nasira ang tiwala sa mga ito, direktang maapektuhan ang kalakalan, negosyo at pang-araw-araw na bayaran. Ngayon, saan naman po kadalasang natatagpuan ang mga peking pera dito sa Pilipinas? Base po sa datos ng BSP, karamihan ng mga peking banknotes ay nakukuha sa mga lugar na maraming tao. Nangunguna po rito ang mga shopping malls na may 27.2%. Sinusundan naman ito ng supermarkets na may 25.9% at ang wet markets na may 20.9%. Hindi po ito nakakapagtaka. Ang mga lugar na ito ay mabilis ang palitan ng pera. Maraming transaction at kadalasan ay nagmamadali ang mga tao. Dito po umaasa ang mga gumagawa ng peking pera dahil mas mahirap mapansin ang detalye ng banknotes kapag abala ang isang tao. Ano naman ang naging tugon ng BSP sa mga lugar na ito? Dahil dito, nanawagan ang BSP ng mas targeted na anti-counterfeiting campaigns. Hindi lang ito basta paalala. Aktibo silang nagsasagawa ng information drive sa mga malls, palengke at saka supermarkets. Tinuturuan ang mga cashier, tendera at saka ordinaryong mamamayan kung paano po kilalanin ang tunay na pera. Kasama po rito ang tamang pagtingin sa mga security features, tamang paghipo sa texture ng banknote at saka tamang pagtingin sa mga detalye na mahirap kopyahin. Ngayon, solusyon ba ang pag-alis ng 1,000 peso bill para labanan ang krimen? May mga nagsusulong ng ideya na alisin daw ang mataas na denomination tulad ng 1,000 pesos upang mabawasan ang money laundering at saka corruption. Ngunit ayon po sa BSP, isa itong inefficient policy choice. At bakit? Dahil ang mga tiwaling individual ay mabilis umangkop. Kapag nawala ang mataas na banknotes, lilipat lamang sila sa ibang paraan ng pag-iimbak ng yaman tulad ng precious metals, shell companies, real estate, gold at maging cryptocurrencies. Ibig sabihin, hindi po nawawala ang problema. Nagbabago lang ang anyo nito. Ngayon, ano po ang magiging epekto ng pag-alis ng 1,000 pesos sa negosyo? Ayon po sa BSP, ang biglaang pagbawas o pag-alis ng 1,000 pesos banknote ay maaring makagambala sa normal na operasyon ng negosyo. Marami pong transaction ang umaasa sa high denomination notes, lalo na sa wholesale trading, logistics at saka malalaking bayaran. Bagamat maaring ma-offset ang epekto kung may reliable at widely accepted digital payments alternatives, hindi pa rin po handa ang buong bansa para sa biglaang pagbabago. Ngayon, kung lumalakas po ang digital payments, bakit mahalaga pa rin ang cash? Kahit mabilis po ang paglago ng digital payments dito sa Pilipinas, malinaw po ang posisyon ng BSP. Nanatiling mahalaga at pinagkakatiwalaan po ang cash. Maraming lugar sa bansa ang limitado pa rin ang access sa internet, gadgets at saka digital infrastructure. Para sa maraming Pinoy, ang cash ay hindi lang opsyon. Ito ang pangunahing paraan ng bayaran. Ngayon, paano naman po nilalabanan ng BSP ang korupsyon at saka financial crimes? Bukod po sa seguridad ng pera, may mas malalim pang hakbang ang BSP. Kabilang dito ang pag-angat ng bank secrecy, pagpapalakas ng technology-based financial monitoring, mas mahigpit na asset declarations at regulation sa cash transactions. Hindi po sapat ang paghabol sa peking pera lamang. Kailangan ding putulin ang ugat ng iligal na daloy ng salapi. Ngayon, bakit po ba mahalaga ang digitization ng government services? Isa po sa pinakamalagang rekomendasyon ng BSP ay ang digitization ng government services.
Kabilang po dito ang disbursement, collections at saka procurement. Sa pamamagitan nito, nababawasan po ang discretionary power ng tao. Mas kaunti po ang pagkakataon para sa manipulasyon, mas malinaw ang record at mas mahirap itago ang anomalya. Ano naman ang kasaysayan ng piso at ang tiwala ng mga Pinoy dito? Sa loob po ng maraming dekada, ang Philippine Peso ay naging simbolo ng ekonomiya ng ating bansa. Dumaan ito sa krisis, reforma at modernization. Sa kabila nito, nanatiling sentro ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pinoy ang cash. Ang patuloy po na mababang antas ng peking pera ay patunay na buhay pa rin ang tiwala ng publiko sa piso. At ito po ay hindi aksidente. Resulta ito ng tuloy-tuloy na trabaho ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa kabuuan, ang pagbawa po ng peking pera nitong unang kalahati ng taong 2025 ay malinaw na indikasyon ng epekto. Ito po ay malinaw na indikasyon na epekto ng mga hakbang ng BSP. Hindi perpekto ang sistema, ngunit malinaw na may direksyon at malinaw na may layunin. Habang unti-unting yumayakap ang ating bansa sa digital payments, malagang hindi po natin kalimutan ang papel ng cash, sapagkat ang tunay na lakas ng ekonomiya ay nasa balanse ng modernong teknolohiya at matibay na pundasyon ng tiwala sa pera. Marami pong salamat sa panunood mga kabarya at panoorin na lamang po ninyo ang kasunod na video.